nandito na naman yung pamilya ni Luisa. Bit-bit ang isang maliit na kaldero. Aakalain mong may pa-summer outing ang mag-anak na ito sa 13 Martires sa Cavite. Ano yung dala nyo? Tanghalian namin. Pero hindi sila magbababad sa dagat, kundi sa cellphone. Sobrang init. Wala pa kami electric fan. Naisip ko, mag-rent tayo doon. Ito kasi ang summer destination ng mga walang sariling cellphone dito sa Barangay Aguado. Punta doon. Ang cellphone for rent. Sa bahay kasing ito, hile-hilerang nakadikit sa pader ang Android phones na pwedeng rentahan 10 pesos per hour. Pwedeng pang games, pang social media, o kahit pang scroll-scroll lang. Pag sa bahay kasi isa lang yung cellphone namin. Yung cellphone ko, yung luma na cellphone. Paandar ito ng negosyanteng si Jose Marie. 2021 po nagsimula ng pagpaparenta ng cellphone. Binala ko talaga ng computer shop kaso ang laki ng puhunan. Kaya ang naging umpisa ko, pagparenta ko ng cellphone ng anak ko. Nagsimula lang daw siya sa 3 lumang cellphone hanggang umabot na ito ng halos 2 dosena. Sa isang araw, pwede kang kumita ng 1.6. In 30 days, halos 24,000 ang papasok. Puro yung naka-tempered glass saka naka-case para kahit naman mahulog, hindi siya basta-basta mababasag. Wala siyang mobile number. Hindi siya magagamit sa pang-text, pang-tawag, pero magamit siya sa pang-messenger, video call, kasi meron na siyang kasamang internet. Bawat unit may nakadikit na numero. Ito, mga naka-out. Sinadya ko talaga yung pinagbibili yung mga pangrenta ko ng cellphone, yung mga fast charger, mga 1 hour full charge sa kagad. Every year, nagpalit ako ng cellphone. Yung cellphone na pinaparentan ko, mga branded. May designated charger din ang bawat cellphone. Kaya ang mga kable para ring spaghetting nagkabuhol-buhol. Kailangan talaga natin i-manage ang ating mga extension cords natin. Hindi natin alam pag maalis tayo ng bahay. Isang spark lang makadulot ka ng sunog. Sa mga magre-renta, kailangan muna magsulat sa logbook. Diego. Magkano naman kaya? Sa isang oras, 10 piso. Pag 2 oras naman, 20 pesos, may libre ng popcorn. Sina Jose Marie kasi, meron ding tindang mga popcorn. Sino ba yung nakapag-tours dyan? Tours ka, di ba? Yan. Di ba na? At para hindi pa kalat-kalat lang kung saan-saan ang mga magre-renta, meron din silang standby area. Nagpagawa ko ng ganitong para maging safe yung mga bata. Kasi kung dito lang sa labas, pwede kasi silang magkabanggaan, magkatakbuhan, mahuhulog yung mga cellphone. Ang maganda dito, safe yung mga bata, may CCTV pa. At para iwas nakaw, Halimbawa, meron isang gusto magrenta, hindi ko kilala. Kailangan may kakilala siya na i-endorse na kakilala din siya. Tapos pag may nakakabasag, binaban ko rin ng 1 buwan. Gusto ko lahat sila makapag-rent. Ay, paldo ah. ang malimit suki ni Jose Marie, mga chikiting. Salamat agad! Salamat agad! Ang bahay niya tuloy, parang daycare center. Karamihan kasi mga nanay dito rin iniiwan yung mga anak nila. Kung may mga pinupuntan sila na importante, nababantayan ko rin. Pag sa bahay kasi isa lang yung cellphone namin. So nakikipag-agawan yung mga kapatid niya. Ini-English niya nga po ako kasi nga siguro po sa pagsi-cellphone niya, natututo siya doon sa mga pinapanood niyang mga cartoon. Ano po? Ang may bahay na si Duriza, kina Jose Marie na rin iniiwan ang kanyang mga anak. Ang pila ko na lang ang cellphone, tapos iwan ko yung dalawa, mamalingki mo na ako. Papunta ng palingki, sa health center, dito ko sila ginaiwan. Kasi walang tao sa bahay po, sir, napakadelikado eh. Takbuhan din nila ito sa tuwing sobrang init ng panahon. Wala pa kami electric fan. Sobrang init, sabi ko, punta na lang kami doon. Yung kardiro po, yung dinala ko, doon kami kakain ng mga anak ko. Maghapa na dito ah. Dito na nag-lunch ah. Sa cellphone for rent din daw niya madalas nakakausap ang kanyang mister na isang delivery rider. Kinsinas katapusan talaga po siya gauwi sa amin. Umaga, tanghali, kinunta ko yung mister ko. Be, I love you. Sabi niya, I love you to. Ingatan mo mga bata. Very good talaga ka. 100% ka sa akin. Pag dumating ka, may kiss ka sa akin. 3,000 pesos lang daw kasi ang buwanang sweldo ng mister ni Duriza. Kaya hindi sila makabili ng sariling cellphone. Ano lang unahan namin ng cellphone? Unahan na namin ng pagkain namin. Isa pa sa mga suki ni Jose Marie, ang 13 anyos na si Chester. Kasi cellphone ko po basag. Minsan nag-overheat pag nasa tanghaling tapat. Dito pa ako nakagawa ng assignment ko. Dito pa rin ako nakakapaglalaro. Mabilis po, di pumalag. Ang mga cellphone for rent hindi raw pwedeng iuwi o ilabas. Pero sa batas na ito, may kaisa-isang exempted. Ang 77 anyos na kapitbahay ni Jose Marie na si Lola Rosario. Ma'am, ano mo nga ako?
Malapit lang kasi na pwede naman ko di ako lalabas. Yung sigaw na lang, lapitan nila ako. Kada araw, umaabot daw ng 6 na oras ang arkila niya ng cellphone at ang pambayad niya rito galing sa kanyang pensyon. Manood ka ng cellphone, umaga hanggang gabi. Kinainenda nga may sakit ako. Pag nakita mo mga palabas ng mga action movie, yan paborito kong panoorin. Mag-isa na lang sa buhay si Lola Rosario. Kaya para hindi malungkot ang lola nyo, sinubukan na ring mag-dating apps. Pagkaroon tayo ng papa. Pero paglilinaw niya, hanggang text o chat lang daw siya. Ayaw ko nung may kasama, lalong ma-stress ako. Lagi ko intindihin. Kung ako lang mag-isa, magawa kung gusto ko. At para mapanatiling safe space ito, may iba pang mga patakaran si Jose Marie sa kanyang shop. Yung mga malalaswan, hindi nila ma-access yun. Nakablock na yun yung mga site na yun. Bawal talaga yung pagsusugal. Baka dyan masira yung ng mga kabataan sa pagsusugal. 99% na ng mga Pilipino ang mayroong cellphone. So, yung 1%, bagamat maliit siya sa numero, katumbas pa rin ito ng halos mahigit 1 milyong katao ang wala pa rin cellphone magpahanggang sa ngayon. Ayon sa pag-aaral, ang isang bata ay hanggang 2 oras lamang sa isang araw gumagamit dapat ng gadget. Ang mga magulang ang dapat nagtuturo sa mga bata kung ano ang dapat nilang pinanunood. Di rin sila pwedeng magbabad hanggang alas 10 ng pas. Bilang pasasalamat ni Jose Marie sa kanyang mga suki. Sa araw na ito, ililibre niya sila ng cellphone for rent sa loob ng 2 oras. Wow! Dahil daw sa parentahan ko, naging masipag daw yung anak nila. Kasi maghuhugas daw yan, maglilinis daw ng bahay yan para daw mabigyan lang ng pangrenta. Sa panahon ngayon, ang cellphone hindi na lang luho. Isa na itong basic necessity. Kaya nakakatuwang isipin na sa kabila ng kakulangan, may mga munting negosyo pa rin na nagsisilbing tulay. Maghapon na dito, dito na nag-lunch ah. Para ang ating mga kababayan sa laylayan, manatiling konektado sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga impormasyon at sa mga nagaganap sa ating mundo. Yan, pares nga po 50 na cellphone. Gusto ko lahat sila makapag-rent. Oh, Paldo ah. Siyempre, mayaman na ako eh.